Sa pagsisimula ng episode 3 ay ipinakita na sinalakay siya ni Sagashita ngunit mabilis lamang niya itong naiwasan. Si Sagashita ay isang pioneer ng Firen High School at isang fanatic ng itinuturing na pinakamalakas sa lahat. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito na gusto niyang maging pinakamalakas sa lahat ay parang nainsulto ito. Patuloy niyang sinasalakay si Sakura ngunit mabilis lamang niya itong naiiwasan. Sinabi nila na wala daw ba silang balak na pigilan ang mga ito dahil baka daw mapatay daw ito ni Sagashita, sabi pa ng isa. Nagpakawala ng malakas na suntok si Sagashita ngunit muli itong naiwasan ni Sakura at bumawi siya ng isang malakas na sipa at ito ay tumama sa mukha nito. Nagulat ang lahat sa ginawa na iyon ni Sakura at dahil sa sipa na iyon ay nagdugo ang kanyang bibig. Sinabi sa kanya ni Sakura na ang isang fanatic daw na tulad niya ay hindi mananalo sa kanya, pagyayabang pa nito. Muli sana silang magpapalitan ng mga suntok nang biglang tumunog ang speaker ng kanilang classroom kaya sila ay napahinto pansamantala. Nagtataka siya kung bakit ang lahat ay huminto at seryosong nakinig sa tao na nagsasalita at palaisipan sa kanya kung sino ito. Ang nagsasalita pala ay walang iba kundi ang tinaguriang pinakamahusay at siya ay si Umiya Hajime. Napangiti si Sakura dahil ito ang unang pagkakataon na maririnig niya ang boses ng tinaguriang top dog ng Firen High. Ngunit naguluhan siya dahil taliwas sa iniisip niya na pangmalakasan ang mga sasabihin nito, ngunit ang dating sa kanya ay para itong kenkoy sa mga sinasabi niya. Sinabi pa nito na welcome daw para sa lahat ng mga first year at dapat daw chill lang at enjoy lang dahil ang high school life daw ay ang pinaka-memorable sa lahat. Welcome daw ang lahat ng freshman, at dapat ay wag awayin o mag-umpisa ng away, sabi pa ni Umiya. Sinabi ni Sakura na siya daw ang nagsimula ng away at kahit papunasan daw nito ang dugo sa mukha niya ay nakita daw ng lahat na siya ang nagsimula, sabi pa ni Hayato. Dito ay seryosong sinabi ni Umiya na kailangan nilang ipagtanggol ang buong bayan at bilang estudyante ng Firen High ay obligasyon nila ito. Ipagtanggol ang mga tao, ang mga property at lahat ng nasa loob ng bayan ay kailangan daw nila protektahan dahil ito ang kanilang school rule, sabi pa niya. Nagulat si Sakura dahil ang lahat ng sinabi niya ay taos-puso na sinusunod ng mga estudyante at ito ay isang bagay na hinangaan niya. Napatanong siya sa kanyang sarili na kung anong klaseng tao daw ba itong tinaguri ang pinakamalakas ng eskwelahan. Dito ay sinabihan ni Hayato sila Sakura at Sagashita na kung tapos na daw ba ang kanilang away ay baka maaari na daw silang magbati na. Magkamayan daw sila bilang tanda ng pagpapakita ng respeto sa salita na kanilang pinuno na si Umiya, sabi pa nito. Sinabi ni Sakura na kung bakit daw siya makikipagkamay sa kanya dahil siya ang unang nanuntok at hindi pa daw natatapos ang kanilang laban, sabi pa niya. Seryosong sinabi ni Hayato kay Sagashita na kung papaano daw kung sabihin niya kay Umiya ang ginawa niyang pagsisimula ng away kay Sakura. Sa palagay daw ba niya kung ano ang magiging aksyon dito ni Umiya at kung ano ang magiging parusa niya, sabi pa nito. Nagdesisyon si Sagashita na makipagkamay ngunit para kay Sakura ay parang nawiwirduhan ito sa kanya. Nagkamay silang dalawa pero ang pakiramdam nilang dalawa ay parang iba at sinabi pa nila sa kanilang isip na para daw silang nakipagkamay sa unggoy. Dito ay nilapitan siya ng iba nilang classmate at nag-welcome ang mga ito sa kanya at sinabi pa ng iba na ang lupit daw ng sipa na ginawa nito kay Sagashita. Sinabi pa ng mga ito na napaka-flexible daw niya para magawa ang ganun sa kritikal na sitwasyon, sabi pa ng mga ito. Ang ganitong pakiramdam para kay Sakura ay talagang nakakapanibago dahil simula pagkabata daw niya ay ni minsan hindi siya napuri sa paaralan bagkus ay puro panghahamak ang mga naranasan niya. Natutuwa siya dahil sa unang pagkakataon daw ay may mga taong tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang mga kapintasan. Dito ay may dumating na isang estudyante at sinabi na mayroon daw silang importanteng gagawin sa labas. Pagdating sa labas ay napaisip si Sakura na ang importanteng gagawin daw ba nila, ay ito na mag-community service, sabi pa niya. Pagbalik nila sa school ay nagkaroon ng meeting ang mga estudyante at dito ay nakita ni Sakura ang mga pamilyar na mukha. Sila ang mga nakasama niya noong isang araw nang nagkaroon ng kaguluhan sa bayan at sila ang mga tumulong sa kanya. Sinabi niya noong tinulungan niya si Kotoha ay sila ang mga dumating para tulungan siya, dagdag pa niya. Noong binanggit niya ang tungkol kay Kotoha ay biglang lumapit sa kanya ang lalaking tumulong sa kanya at sinabihan siya na wag sabihin na nasa bayan si Kotoha.
Tinanong niya kung ano daw ba ang problema kung sabihin niya ang tungkol dito dahil totoo naman daw ang sinabi niya. Nagtataka naman sila ni Rey na kung bakit kailangan pa daw nilang lumayo para lang makapag-usap, sabi pa nito sa kanyang isip. Sa di malamang dahilan ay sinabihan si Sakura nito na baka mas magkaroon daw ng problema kung malaman ng iba na nasa bayan daw si Kotoha at ito ay nalagay sa peligro, sabi pa nito. Kaya mas mabuti daw na wag na lang niya sabihin sa iba ang naganap kung saan sangkot daw si Kotoha, dagdag pa niya. Bago siya umalis ay sinabi nito na hindi daw niya alam kung ano ang nagdala sa kanya sa bayan na ito, magkaganon pa man daw ay isa siya sa napalista bilang isang general kid, sabi pa nito. Pagbalik niya ay tinanong siya ni Rey kung ano daw ang kanilang pinag-usapan. Sinabi lang niya na wala daw iyon at binanggit niya na ito daw ay mayroon sakit sa kanyang tiyan. Pagsabi niya nito ay bigla niya itong isinulat sa kanyang record at tinanong naman siya ni Sakura kung bakit daw pati ang sakit nito sa tiyan ay kailangan pa naka-record sa kanya. Sinabi ni Rey na kung hindi pa daw niya kilala si Hiragi, siya daw ay isa sa 4 na haligi ng Frieren Deves, kaya ang impormasyon dito para sa kanya ay mahalaga. Ipinaliwanag niya na ang Frieren sa ilalim ni Umiya ay mayroong 4 na haligi at isa na nga daw dito si Hiragi. Bawat isa sa 4 na haligi ay nagsisilbing commander ng Frieren, at mayroon itong kanya-kanyang hawak na mga tao sa loob ng 3 taon hanggang sila ay makagraduate. Bawat class na hawak ng mga ito ay tinatawag daw na Buddhism for Devas, at ang bawat isa ay may kanya-kanyang hawak na squad. Una ay ang Tamen Squad, pangalawa ang Jikoku Squad, pangatlo ang Zako Squad at pang-4 ang Komoko Squad, at sila daw ay napapabilang sa Tamen Squad, sabi pa nito. Dito ay sinabi ni Hiragi na bumuo daw sila ng 4 o 5 tao sa isang grupo at magsama daw sila at ituro sa mga baguhan kung papaano ang procedure ng kanilang gagawin. Sa grupo ni Hiragi ay isinama niya sila Sakura at Sagashite sa kanyang grupo upang magpatrol sa bayan. Sinabihan daw pala siya ni Umiya na bantayan daw silang dalawa para maiwasan na din ang pag-aalitan ng dalawa dahil daw para itong mga bata na kailangan pa ng patnubay ng magulang. Pabiro silang tinanong nito kung kamusta naman daw ang kanilang unang pagkikita bilang mga pasaway. Sumagot naman si Sakura na pagpasok pa lang daw ni Sagashite ay may lumipad na naupuan, pagkatapos daw ay bigla siyang sinugod, sumbong pa niya na parang bata. Pinigilan naman sila nito at sinabi na sila daw ay naparito para magpatrol kaya umayos daw silang dalawa dahil para daw silang mga bata. Tinanong siya ni Sakura na kung talaga daw ba na pagpapatrol ang kanilang ginagawa, kasi para lang daw silang namamasyal, sabi pa nito. Sinabi naman ni Hiragi na ang intensyon ng kanilang ginagawa ay hindi para gumawa ng opensa o depensa. Ang tunay na pakay daw ng ginagawa nila ay para mabawasan ang mga taong nagbabalak ng masama dahil kapag nakita daw ng mga maliliit na gangster ang kanilang uniform ay magdadalawang isip na ang mga ito. Sinabihan lang siya ni Sakura na ang boring daw ng paliwanag nito at sinabi naman ni Hiragi na palibasa daw ay puro away lang daw ang laman ng utak nito. Dito ay muli na naman silang nag-community service at nagpinpintura sila ng mga pader na mayroong vandalism. Pagkatapos ay binigyan sila ng libreng merienda at pagkatapos ay itinuloy nila ang kanilang pagpapatrol. Habang sila ay naglalakad, muli siyang sinabihan ni Hiragi na talagang hilig daw niya ang makipag-away. Sinabi niya na naiintindihan daw niya ito dahil tulad daw niya dati ay parehas silang away lang ang hilig. Ngunit nag-iba daw ang kanyang pagtingin tungkol dito noong makita niya ang saya sa mukha ng mga tao na kanilang natutulungan at mula noon ay nag-iba na ang kanyang pananaw, sabi pa niya. Sa eksenang ito ay napahinto sila sa daanan ng tren at sinabi ni Rey na ito na daw ang boundary ng teritoryo na nasasakupan ng Frieren High, at sa kabila naman ay ang teritoryo na ng ibang eskwelahan, sabi pa nito. Sinabi pa niya na tulad daw ng Frieren High ay mayroon din daw silang sariling rules na sinusunod na parang katulad daw ng sa magkaibang bansa kapag nasa kabila ka na daw nito. Ang grupo daw na may hawak dito ay ang Lion's Head na mas pinaniniwalaan nila na ang lakas daw ay ang dapat na nangangibabaw sa lahat. Sinabi ni Sakura na kung ganun daw pala ang paniniwala ng mga ito ay sigurado na madami din daw na malalakas sa eskwelahan na iyon. Paalis na sana sila nang makarinig sila ng isang malakas na sigaw galing sa boundary ng tulay. Pagtingin nila ay nakita nila na mayroon isang lalaki na sumisigaw at humihingi ng tulong dahil ito ay hinahabol ng ilang mga kalalakihan.
Nakita nila na ito ay third year na taga Fahrenheit at sinabi ni Hiragi na kung ano daw ang ginagawa niya sa teritoryo ng ibang eskwelahan. Na-recognize ni Neri na ang humahabol dito ay mga taga Lion's Head at nang maaabutan na ito ay biglang sinipa nila Sakura at Sagashita ang humahabol at ang lahat ay nagulat sa kanilang ginawa. Nagtaka si Sakura sa ikinilos ng mga taga Lion's Head dahil imbis na tulungan daw nila ang kanilang kasamahan ay kinutya pa nila ito. Sinabi pa ng mga ito na mahina lang daw pala ito dahil napabagsak lamang ito ng sipa dagdag pa ng mga ito. Maya-maya pa ay parang nabalisa ang dalawang taga Lion's Head dahil sa kanilang likod ay may narinig sila na nagsalita. Sinabi ng dumating na nakita daw niya na mayroong siyang nakita na lumipad at ito daw pala ay taga Lion's Head. Sinabi naman ni Hiragi na hindi daw maganda ang sitwasyon dahil sa dami daw ng maaring dumating, bakit ang second in command ng Lion's Head pa na si Togamiju pa ang dumating. Tinanong nito kung ano daw ba ang ginagawa ng mga taga Fahrenheit sa kanilang teritoryo at pagkatapos ay tumingin siya sa kanilang miyembro na nakahandusay sa sahig. Sinabi naman ni Sakura sa kanyang isip na parang may pagka-weirdo din daw itong lalaki na dumating. Nilapitan siya ni Hiragi at agad naman siya nitong nakilala at tinawag sa kanyang pangalan. Sinabing muli ni Sakura na bukod sa ito ay weirdo ay para din daw itong isip bata dagdag pa niya. Tinanong ni Togami kung silang dalawa daw ba ang may kagagawa ng nangyari sa kanilang kasamahan at lahat sila ay nagpanik. Bumangon ang lalaki na kanina ay nakahandusay at sinabi sa kanila na bakit daw nila nilabag ang rules ng Lion's Head. Hindi pa ito natatapos sa kanyang mga sinasabi ay pinalo na siya ng bote sa ulo ni Togami. Sinabihan siya nito na wala siyang karapatan na sabihin iyon dahil siya daw ay natalo at ang mga mahihina daw na tulad niya ay hindi karapat dapat sa Lion's Head sabi pa nito. Sinabi nila Hiragi na bakit daw niya sinasaktan ito gayong ito daw ay kanyang kasamahan. Sinabi lang nito na ang mahihina daw ay hindi karapat dapat sa kanilang grupo at simula daw ngayon ay hindi na daw siya miyembro ng Lion's Head. Dito ay sinabihan siya ni Sakura na ang mga sinabi daw niya ay walang kwenta at siya daw ay nakakadismaya. Lumapit siya dito at sinabi muli na kung ikinalakas daw ba niya ang pagpatol sa taong wala naman daw kalaban-laban dagdag pa niya. Tinitigan siya nito at ang lahat ay nagpanik at iniisip na baka dito na mag-uumpisa ang away. Nagulat si Sakura nang tinawag siya nito na reverse dahil nga daw sa ang buhok nito ay magkaiba. Sinabi pa nito na masyado din daw siya mabilis magsalita ngunit sinabi lang ni Sakura na hindi siya mabilis magsalita kundi mabagal lang daw siya tumugon. Sinabihan siya nito na babalikan daw nila ang pangyayari na ito sa tamang lugar at sinabi pa na tatandaan daw niya ang mukha nito bago sila tuluyang umalis. Dito ay sinabihan sila ni Neri na ang naganap daw ngayon ay maaring maging malaking problema sa hinaharap. Posible din daw na ito ang maging simula ng away sa pagitan ng Lion's Head at ng Fahrenheit sabi pa nito. Dito ay sinabihan siya ni Hayato na wag daw siyang masyadong OA, dahil nahuli lang daw ang kanyang reflexes. Tulad daw ng ginawa nila Sakura ay malamang na ganun din daw ang gagawin niya at malamang pati din daw si Hiragi ay ganun din ang gagawin sabi pa niya. Dito ay sinabi ni Hiragi na hindi daw ganon kabait si Togami at sa lahat ng miyembro ng Lion's Head ay siya ang pinaka-territorial dagdag pa niya. Magkaganon pa man daw ang nangyari ay nangyari na, kaya kailangan daw na ma-report nila ito kay Umiya at sinabihan niya si Sasaki na kailangan daw niya na sumama sabi pa niya. Bago sila pumasok ay sinabihan niya si Sasaki na kailangan daw sabihin niya ang lahat ng detalyado kay Umiya para mapaghandaan ang mga susunod nilang gagawin. Pagpasok nila sa taas ay nagtaka pa sila dahil parang iba ang inaasahan nilang itsura ng headquarter ng tinaguri ang pinakamalakas ng Fahrenheit. Tinawag ni Hiragi si Umiya at ito naman ay tumugon at sinabi sa kanya na tignan daw niya ang kanyang tinanim ay malaki na at pwede na daw nila itong lutuin sabi pa nito. Sa pagtatapos ng episode 3 ay nagulat sila Sakura sa nakita nila at sinabi na lang niya sa kanyang isip na ito ba ang tinaguri ang pinakamalakas, bakit parang elementary school kids daw ito kung kumilos.